President Donald Trump nirelease na mga kapatid ang nasa 162 UFO files. Pag-usapan natin mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a So eto na, para sa mga UFO fans, sa mga alien fans, sa mga naniniwala sa alien, sa mga UFO, eto na, inirelease na, nilabas na ng Amerika, ng United States sa utos ni US President Donald Trump ang mga never before seen files. No? Nasa 162 yan na mga unidentified anomalous phenomena o UAP. No? At ito yung tinatawag na historic transparency effort ordered by President Donald Trump, no, to begin declassifying government records tied to UFO mga tol. Ako, bago natin to simulan ako naniniwala ako na bukod sa ating mga tao na nilikha, mga hayop, mga isda, mga ibon, lahat ng living creature na nilikha dito sa ating daigdig, dito sa mundong to, diba? Bukod sa atin na mga nabubuhay dito sa ating mundo, naniniwala ako na meron pang ibang nilikha. Kung babalikan natin ang Bible dyan, na mababasa natin ang mga anghel sa langit, diba? Mababasa din natin dyan yung mga espiritu, o diba? Yung itinapon nga yung diablo dito sa lupa, may mga kampon siyang kasama niya. Mga espiritu yun, mga tol, hindi natin nakikita. No? Nasa Bible 'yan. Yung mga masasamang espiritu, 'di ba? Yung mga anghel nasa Bible 'yan. 'Di ba? Ginagamit nga silang sugo dati ng Panginoong Diyos para magbigay ng mensahe, babala sa mga tao dati. Halimbawa na lang, may anghel na nagpakita kay Maria at nagsabing magdadalang tao siya. 'Di ba? Mga anghel na nagpakita kay Lot para sabing alisin ang kanyang pamilya dito sa Sodoma, 'di ba? Gomora yung ginunaw dati. So totoo yung mga 'yon. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, itong alien, mga advanced civilization, sakay ng advanced spaceship na pumunta rito sa ating mundo at pinaniniwala ang galing ibang planeta. Yan ang hindi ko sigurado o hindi natin natitiyak. Pero napakaraming mga UFO sightings na hindi rin natin masisisi kung bakit naniniwala ang maraming tao dito. Kaya ngayon, eto, inirelease na ng gobyerno ng Amerika sa utos nga ni Donald Trump itong nasa 162 files ng kanilang gobyerno. Panoorin natin ito mga tol mula rito sa NBC Montana. On a Pentagon website that looks a little more Men in Black than Department of Defense, the first batch of government files related to alien sightings was released Friday. Ito yun, no? All right, Beatrice, there was no alien. The documents aren't exactly playing out like the sci-fi movies, but they are being hailed as new material on what the government calls UAPs, or unidentified anomalous phenomena. But it's what most of us call UFOs. To UAP analyst Mick West, the transparency was welcomed, but he's not surprised by anything he's seen so far. Quantity isn't quality, and the files themselves are not as interesting as you might think. They usually have just something like a blurry dot in the distance that's been filmed by a drone operator, and you really can't tell what it is, and it's usually not doing anything particularly interesting. In one So hindi naman daw interesting masyado yung mga files na inilabas. 'Di ba? Kasi ganito, yan, mga ganyan. Blurry, tapos black and white. So kumbaga parang nakita na natin yan dati. Ang gustong malaman o ang gustong makita ng tao o ng publiko is yung katulad sa mga nakikita natin sa movie na nasa isang tagong facilities, 'di ba? Sa isang underground facilities o bunker is may mga alien na pala na nakuha ang gobyerno, 'di ba? Katulad ng mga napapanood natin sa sa mga movies, 'di ba? Dadalhin nila yung presidente sa isang tagong science facilities tapos nandoon pala yung mga nakuhang spaceship, nakuhang alien, 'di ba? Pag napanood ninyo yung yung Independence Day, yon parang ganon. The Independence Day kay Will Smith, 'di ba? Meron sila dong isang facilities, tapos meron pala sila dong alien spaceship na nakuha nila ng matagal na panahon na nire-reverse engineered nila, tapos doon sa isang facilities din nandoon pa yung iba't ibang uri ng alien na nakalagay sa isang parang tube, sa isang glass aquarium, parang ganon, no? Yun yung gustong makita ng tao kung totoo ba yun. one video,
A starry-looking unidentified object spotted over the Middle East in 2013 has piqued interest online. West says the explanation is far more boring. It's kind of like a lens flare, and it's just, if you point the camera at the sun, sometimes you get kind of these streaks that go left and right, Lens flare. and that's just what's happening here. The release was driven by very real interest from the American people and Congress, with curiosity about UFOs ongoing since at least the 1940s. Ito kuha daw ng astronaut to sa buwan. 'Di ba? Ito. Kaso mga tol, yung mismong pagpunta ng mga astronaut o ng tao sa buwan, may mga taong ayaw din maniwala sa bagay na yun. May mga taong hindi naniniwalang nakatungtong na ang tao sa buwan. May mga taong naniniwala na flat ang mundo at hindi bilog. May mga taong naniniwala ang buwan at ang araw ang umiikot sa atin at hindi ang mundo ang umiikot. May debate tungkol dyan. So eto, malamang di rin nila paniniwalaan yan. Tuloy natin. 1940s. The government has no right to decide what I can and cannot understand or handle or see. And earlier this year, former President Barack Obama threw the UFO community into a frenzy, Are aliens real? They're real, but I haven't seen them. causing him to walk back They are from real. Pero di pa daw niya nakikita. the idea that there's some grand government cover-up. Government is terrible at keeping secrets. I promise you, some guy guarding the installation would have taken a selfie with one of the aliens and sent it to his girlfriend. There are more batches of files to come. President Trump says he's delivering on his promise of transparency, writing online that people can decide for themselves what the truth is. Okay mga kapatid, tulad nga nung sinabi ko kaninang umpisa, kung may magtatanong man, hindi ko naman siguro alam kung tatanungin niyo ako, pero kung may magtatanong man, ikaw ba naniniwala ka sa alien? Depende kung anong definition mo sa alien. Diba? Kasi ang alien, ginagamit din natin yan dito sa mundo. Halimbawa, sa mga foreigner. Diba? Ang tawag natin sa kanila, alien. Ibig sabihin, hindi sila likas na taga dito, taga ibang bansa sila, for example. Kaya nga tawag dun sa iba, diba, illegal alien. So kung ang meaning natin sa alien is mga nilalang na hindi nagmula dito sa ating mundo, di meron. Kasi tulad nga nung sinabi ko nung umpisa, hindi lang naman tayo nilalang eh. Merong ibang mga nilalang na hindi natin nakikita, mga espiritong hindi natin nakikita, mga masasamang espiritu, totoo yan, nasa Bible yan, di ba? Ang Panginoong Hesukristo nga nagpapalayas ng mga masasamang espiritu na sumasanib di ba? Ang mga anghel, totoo yan. Wala sila rito sa mundo. Nasa langit sila. Hindi isa, hindi dalawa, libo-libo, baka milyon-milyon pa, napakarami. 'Di ba? At kung titignan mo sa Bible kung paano ine-explain sa Bible kung ano ang itsura ng anghel, hindi yung katulad na nakikita natin sa mga movie na mga magaganda muka, may halo sa ulo, may pakpak, 'di ba? Kahit ngayong mga cherubin, mga kerubin, 'di ba? Hindi rin katulad ng mga nasa movie na mga maliliit na baby na may pakpak tas may hawak na, 'di ba? Yung Cupido, yung mga ganon, cherubin, hindi rin ganon ang itsura nila. Kung titignan mo sa Bible, meron doon mukhang tao, tapos sa gilid may mukha ng leon, sa kabila may mukha ng toro, tapos meron siyang siyam na pakpak, ang mga paa parang paano. 'Di ba may ganong explanation, tapos bilog na maraming mata. Kung titignan mo, ganun yung itsura ng mga anghel na mababasa mo sa Bible. Ikaw na lang bahala mag-imagine kung anong itsura nun. Sa madali salita, hindi lang talaga tayo mga tao rito ang nilikha. Pero ang pinag-uusapan kasi rito, ito nga yung advanced civilization na galing sa ibang planeta, hindi pa tayo tiyak dyan. Diba? Hindi tayo sigurado dyan. Ang tanong, ikaw ba naniniwala sa kanila? Comment ka na lamang sa ibaba mga tol, no?